Na-dismiss na yung kasong kriminal namin, umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit doon, sir. Sino pakulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para matakpan yung kaso sa Krame na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung 7 pulis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't kayo pinag-push up? Ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, naging dahil sumunod kami sa utos ng namin ng COP. Pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso nung pinatay na Koreano sa loob ng Krame. Yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na Yes. Juji yata yung Koreano. Sorry, Jukin. Okay, proceed, yes, please. sir. Para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung Sa Korean. Korean na yun na namatay sa Krame, sir. Ang kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion, sir, yung lang sa amin. Is ginawa kaming kidnapping. Insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tas apparently, sir, nung after second day, sir, nangyari yun, sir. Nirestrict kami sa kampo, sir. Tinanggalan kami kaagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir, ng mga taga-Krame yata or Etong kaso nyo, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. hindi, sir, robbery extortion lang po yun. Well, anyway, ang pinag-uusapan natin yung sa, sa EJK, no? Yes, But, sir. it's worth understanding also yung case ninyo, no? Kasi, sir, yung... But these are all, these are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang, but sino administrative dismiss kayo, right? Yes, sir. How Yung much sa criminal criminal? case din, sir, dismiss. Anong natin doon, for example, na dismiss tayo criminally? Sir, yung po kasing nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung... Sige, go ahead. Para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinahiya kami wala pa kaming mga na-file na kaso. Tapos, sir, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado, where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, Sino nagkaso sa inyo? Tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit doon, sir.
Sino Nako. pakulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plano kaming patayin, sir, para matakpan yung kaso sa Krame na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Na makikita pa yun sa YouTube. Mismong siya nagpa-interview sa boss, sa GMA or sa National TV na itong police na dapat, kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kaming ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ano, ganon. Pero yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo, kanya hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung sinasabi nyong alleged plan? Paano nyo naman na Sir, makukonfirm? kasi yung first na dinala kami sa campus, sir, restricted, tinanggalan kami kaagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas. Tapos, sir, dahil sa ACPO, doon kami, marami kaming kakilalang polis. Sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone, sir. Nasa isang kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo, sir. Apparently, sir, na-verify namin po yun. Sino nagsabi sa inyo ng ganun? Yung mga kasama din namin, Official police, sir. doon? Yes, sir, mga kadikit na Saan naming area yan? official. Saan area kayo? Angeles City Police Officer. Saan? Angeles City Police Officer. Can you mention the name of Pampanga. the officer who have... Kung sa Told you? executive session, sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit, i-mention namin Ha? na. Sige, siguro mag-affidavit ka Tapos, na sir, lang siguro. yung nagpatibay doon sa sabi-sabi na yun sa station, sir, ay sa campus, sir. Yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel, sir, na Sino si Ricky Santa Isabel? yun po yung suspect na police. Krami, sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay, let's proceed sa next, si Mr. Richard Agapito. Richard Agapito, can you tell us your, bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po dun sa sinabi sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yun nga sir, yung na-humiliate po kami in public without, wala pa pong naka-file na... Kasama mo si Jason? Yes sir. Magkakasama kayo? Pito po kami sir na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay, thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes sir, thank you po. Ito namang biktima, kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So, itong widow, nung si Miss Floradel Collantes. Sige, ma'am, you have the floor. Good morning po sa lahat. Ako po si Flora del Collantes. Bali, common law wife lang po talaga ako nang namatay ko pong asawang pulis na si Patrol PO1 Joverjan Largesabal. Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. So, naghihintay po kami ng anak ko. Nung time po na yun is 1-year-old pa lang po yung anak ko. And then hindi na po siya nakabalik.
hindi na po siya nakauwi. Then, siguro parang past 12 na po ng tanghali, nung may tumawag po sa akin, investigador po siya, nakalimutan ko na po yung pangalan. Doon na po sinabi sa akin na yung daw pong nagmamayari ng cellphone na ginamit, kasi yung pong ginamit na pantawag sa akin is yung cellphone pa rin po nung asawa ko. So, nagtaka po ako bakit po iba na po yung sumagot, iba na po yung tumawag sa akin. So, doon na po sinabi sa akin na, yun nga po, patay na po yung asawa ko. So, napakasakit po hanggang ngayon, kahit na matagal na po yung nangyari. Pero, ang sa akin lang, sir, may mga natanggap po akong benefits. At big thanks ko po yun sa PNP po, dahil kahit papano, hindi po nila kami tinatalikuran. Especially po dun sa mga naging official po ng asawa ko nung time na yun, dahil nung time po na wala pa po kaming natatanggap, hindi po nila kami pinabayaan, kahit papano tinutulungan po nila kami. Galing na po yun sa sarili nilang pera. Ang sa akin, sir, yung po kasing benefits na para sa anak ko, na-decline po sa NAPOLCOM. Kung pwede po sana, kahit nung time po na yun na, kasi pandemic, naabutan po yun ng pandemic, nung pinaprocess po yun. So, nung pwede na po akong makaluwas nun, prinasis ko pa po yun, nagpunta po ako ng Makati, NAPOLCOM. Nagmakaawa po ako dun, para lang kahit, sabi ko po, kahit yung sa educational lang po, kung hindi nyo na po maibibigay yung gratuity. Pero, ang ginawa lang po is, pinagsubmit lang po ako ulit nung mga copy po nung requirements. Hanggang sa umabot po na kinailangan ko pa pong kumuha ng attorney na magpa-process po nung, parang, di ba sir, napakasakit naman po yun na yung asawa ko po, kung iisipin ko, isa po siyang hero kung tutuusin, na kaya niya po kaming iwanan para lang po magsabisyo sa bayan. Tapos pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Para po sa isang katulad ko, lalo na po solo parent po ako ngayon, ang hirap po. Makikita niyo po, dala ko po yung anak ko dito. Kasi mahirap, kahit po minsan sa trabaho ko, dinadala ko po siya. Tapos, yun lang naman, sir. Actually, hindi lang po ako yung widow na ganito yung case. Marami po akong alam, kakilala. Pero, yun nga po, bilang ano na rin po, sana po mabigyan din po ng pansin yung mga cases po namin. Kasi, nawalan na nga po kami, tapos marami po talagang hindi napapansin. Okay, thank you so much, sino to? Miss Colliantes. Napolcom, di ba meron siyang 1-year salary, 1 monthly pension, burial expenses, 3-month salary, para sa kasi ito yung mga binigay, di ba? But yung sa educational ng mga anak, the chair would like to acknowledge the presence of Vice Chair Romy Acop. Rico, please. Yeah, thank you, Mr. Chair. Under our rules po, meron po tayong binibigay na scholarship para po sa mga qualified children of the policemen who passed away in the course of their duty. So we will look into this po, no? Usually po kasi na-deny kapag hindi na-prove na sila po ay children or yung asawa. Minsan po kasi mga common law, kaya po hindi nagagrantan. But we will give preferential attention to this matter po. Kailangan kasi kasal. Yes Hindi po, kayo Mr. nakasal. Chair. Sir, nung araw po na yun, kasal po dapat namin, pero hindi po kami nakasal. Pero sir, may anak po kami. Yun na nga, yung mga ganun sitwasyon di ba? So, We paano will- naman po yun, di ba? Mr. Chair, pwede naman po kapag po proof po na children naman nila yung we can give the assistance. So baka lang po it's a matter of evidentiary
submissions lang po. And that's a very reason why we are conducting this hearing, para at least malaman ng mga naging biktima ng mga pulis, no? Yung mga namatay, yung mga nasugatan, yung mga nagkaroon ng kaso, that this committee will be helping them to have a kung sakasakali ng special account, no? Para do sa budget natin for 2025, masama natin yung mga ganitong klase na napabayaan, no? Sa war on drugs. Chairman? Okay, Congressman May I Acharon. just know kung meron bang investigation ito? Yung kay police officer or policeman Collantes? Meron bang official, may investigation ba ito? May result ba ng investigation? Kasi we would like to know kung ito ba ay EJK related. Hindi natin alam kung ano ba nangyari dito. Umuwi na hindi bumalik at namatay. Hindi natin alam kung ano ba. Meron bang investigation ito in the first place? We'd like to know from the PNP kung meron ba ito. Sir, we will have to, Mr. Chair, Your Honor, we will have to check sir the case and we will approach the Mrs. Colliante later. Sir, nakon, sir. Sir, I will let General Sinayog answer, sir. Okay, go ahead, China. China. Your Honor, sir. Sinayog. Go ahead. Thank you, sir. Sir, ang recommendation ng head of office niya is that the office recommends that all benefits due to PO1 Juverjan Omnes Lardizabal should be awarded to his legal beneficiaries. So, apparently, sir, hindi ito, this is in the line of duty, sir, yung pagkamatay niya. Okay. Alright. Kaya kailangan talaga natin categorize eh. Hindi. Okay. We need to categorize talaga. Check nyo muna, no? Para, And then afterwards, siguro sa Monday, if we will be continuing our investigation on this, we'll be citing all those names, no? Na in line of duty. Para at least matulungan natin. Okay. I'll be showing lang. Sige, Chairman. Short question lang, Mr. Chair, sa PNP, para lang for our education. Kasi, iniimbestiga natin yung extrajudicial killings o EJK na kadikit dun sa pag-implement ng war on drugs. No? Marami pong nangyari na namatay. No? 6,000 sa datos ng PNP ang namatay. No? Sabi nga, ito daw po ay mga nanlaban. So we'd like to get... maybe in the next hearing, Mr. Chair, no, yung records nung kung 6,000 yung nanlaban, 6,000 yung namatay, maaaring ganun din karami yung armas na ginamit panlaban. No, and I'm sure nasa depository o nasa evidence room ng PNP yan. Pangalawa, pinag-usapan din natin yung reward system. Apparently, the war on drugs ay nagkaroon ng reward system na kung saan ay merong pumatay at merong kumita. No? Pangatlo, which I think needs more substantial information, meron bang quota system? Yung sinasabi. Kunyari, isang istasyon, ang quota mo, 500 drug pusher ngayong buwan na ito. Kasi yun ang information na karating sa amin. No? So, I don't know if the PNP will be able to answer us with that, no? If I am certain na wala naman dokumento nagsasabing may quota, pero kayo ho, sa inyong karanasan, sa inyong nalalaman, meron bang inimplement na quota ang bawat mga opisyal o bawat istasyon sa pag-implement nitong war on drugs? Is there anyone from PNP who can answer that? Okay, from General. Sir, personally, sir, I was provincial director during from 2016 to 2018 at wala naman silang sinabing quota na ibibigay sa akin, sir. I was the provincial director then of Ifugao Police Provincial Officer. Mr. Chairman, Go ahead. while with due respect to Police General that answered the query of Chairman